So good day everyone. I am the second reporter of the Marxism theory. So akong ipadayon ang report ni Mr. Mosqueda ang tong 6 stages of Marxism. So ikatulo na ta ang feudalism. Feudalism was the power of the ruling class, the aristocracy, and their control of arable land. Feudalism was a system in which people were given land and protected by people of higher rank and work and fought for them in return. So ang feudalism daw kay sa siya ka sistema nga ang kantahay ang mga pobre kay kanang murag panag-iya gali sa lain nga tao kay kung tahay kanang dato ka nya nakay tag-iya nga nakay kanang imuhang on nga yuta nya kato mga pobre kay magtrabaho sa imo para ikaw ang mabuhi sa ila niya para sa ang katong mga pobre kay kailangan sundon nila ang unsa imong mga sugo kay kung di bali mauna na ang ilahang bayad para sa imo kay magtrabaho sila sa imo niya ikaw ang magbuhi sa mga ang ikaapat na stage kay ang slavery was characterized first of all for Marx by what he called a relation of domination. Slavery is a condition in which one human being was owned by another. So, ang slavery daw kay mao ni nga grabe nga form ang pagkaapi sa mga tao kay diri sa slavery kay ang mga tao kay gitreat sa kana ganing murag mga butang nya ang mga tao pud ani diri nga time or kini sa slavery kay kanang walay rights nga mopili or magkanang decide kay ang ilahang own nga kuan decision kay nagkuan marag slave ra kay sila slave nya na sila amo gali nya pareha ra gihapon sila katong feudalism nga murag kanang na sila kanang mas higher pa sa ila nya na sila sundon nga mga sugo atong mas higher rank pa sa ila or kanang nagapanag-iya sa ila. So ang ikalima kay ang political economy focuses on studying the effects on capitalism and productivity, labor, and economic development. Political economy is a social science that studies production, trade, and the relationship with the law and government. So, ang political economy kay mao ni nagtuon unsa ang paagi sa government o nagdala sa economy sa isa ka lugar o isa ka nasod. Ang government kay naghimo siya og kanang law or mga decision nga naka-affect sa paggamit sa mga kwarta, pag-open up sa mga negosyo o paghimo sa mga trabaho o pag-apod-apod sa mga kwarta sa isa ka nasod or isa ka lugar. Unya ang government pod kay naghimo siya og policy nga makamando sa paglihok sa economy o pag-influence sa kinabuhi sa tao. Sorry kay no ang political economy kay wala dito siya labot sa stages. Maode ka na murag subtopic ko na namo siya. So ang ikalima di ay kay ang communism. Communism is an economic ideology that advocates for a classes society in which all property and wealth are communally owned instead of being owned by individuals. Communism is a type of government as well as an economic system, a way of creating and sharing wealth. So, ang communism kay kani nagtininguha guys sa isa ka katilingban nga walay kalainan sa bahandi og kanang kwarta gali. Kunya ang government kay mao pud niyang naga-control sa mga bahandi sama sa factory, umahan o kanang mga negosyo. Ang tanan mga tao diri biskan sa mga workers gani mga trabahante ug mga official gali sa mga trabahante gani nga sa government kay dapat kanang fair tanan ang kuan nila ang wealth gani diri sa communism kay own nila tanan dili kanang individual dili kanang pang selfish untay own na niya nga wealth dili inana dapat fair tanan fair walay pobre ani nga kuan diri sa communism fair tanan. Ang last kay socialism. Socialism is a social and economic doctrine that calls for the public rather than private ownership or control of property and natural resources. Socialism is based on the idea that common or public ownership of resources and means of production leads to a more equal society. So, ang socialism kay nagtinguha og fair nga katilingban sa kwarta or kanang bahandi or wealth gani sa isa ka lugar. Ang government kay kanang naga-control siya sa kanang mga important sector
education, services sa publiko aron masigura nga naay access ang tanan kung parehar ra gihapon atong murag kaparehar siya sa communism. Fair dapat ni siya, kailangan fair para maka-access ang tanan niya. Ang government kay nagapanalipod usab sa mga worker o mga tao nga sure nga patas ang sweldo kung naay mga publication atong Marxism no. Ang pinakauna kay kaning Communist Manifesto na 1848. Mali jud na ang mong nasa PPT nya, dili na namo siya ma-edit. So ang nagsulat ana kay si Karl Marx ug si Friedrich Engels. Ang ikaduha kay Preface to the Contribution to the Critique of Political Economy. And 1815 po na siya iyang kuan publish nga year unyang last kay kanang Das Kapital 1867. So maura to. Thank you for listening everyone.